Ang mayor ng Marikina City, alam ko may mga ginagawa na silang intervention para tulungan ang ating mga naghihikahos ng mga kababayan, lalo na dyan sa Marikina, dahil dito sa pagsirit ng presyo ng petroleum products. Makakausap natin si Mayor Marjorie Maan Teodoro ng Marikina City. Mayor Maan, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Good morning po, Dani. Good morning po sa ating mga nanonood at nakikinig. Maraming salamat ho sa oras. Nako, napakaganda ho itong balita na medyo hopefully talaga sana mangyari din sa iba-ibang mga syudad dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng bansa. Pero kayo ho ay nagbibigay ng tama ho ba, Mayor, ng 100% tax relief sa mga sari-sari store at karinderya dyan ho sa Marikina? Yes, tama po yan, Dani. Patuloy po yung ating programa ng 100% tax relief sa mga maliliit na negosyante natin, lalong-lalo na yung mayroong mga karinderya o sari-sari store na hindi bababa o hindi tataas sa may kita sa kada taon, no? Ito'y tulong namin para kahit papaano maibsan yung kanilang burden sa pagbabayad. Alam mo itong mga ganitong mga nagtitinda, namumuhunan, hindi naman sila para kumite, talagang ano lang Parang ito, survival lang yan, day-to-day Yes. expenses, di ba? Yung kanilang living condition may improve lang. Tama, Mayor? Tama. Oo. So for now, ang mangyayari, paano sila magka-qualify? Ano ba yung dapat ceiling na let's say income na dapat, kunwari threshold na dapat hindi, kunwari, ito lang, ano sila, parang entitled sila. Oo. Yeah. Ang kinikita nila dapat ay hindi tataas sa 250,000 annually. Annually, Yun ang dapat okay. nila. Yes. So, Okay, yun ang and then ceiling. dapat hindi sila nagbebenta ng mga sigarilyo o kaya'y alak. Okay. So if ever mag-qualify sila, they will receive, tama ba, certificate of exemption ng business permit? Tama? Oo. Tama po kayo. And other regulatory fees, wala silang babayaran doon. So, basically, ano sila, zero payment po sa BPLO natin, o Business Permit and Licensing Office. So for now ho ba, mga magkano rin ang mawawala sa inyo in terms of sana tax income? If ever matutupad dito. Oo, actually, matagal ng programa ito ng city Ganun ba? government. So, yes, opo, through the years, nung maging mayor po si Kong Marcy po ngayon, talagang isa ito doon sa mga naging pilot Pinapagawa. programs niya. So Yes, pinapatupad na tinutuloy talaga lang before. natin. Okay. Yes, kasi dahil malaking tulong din ito Nakaka-encourage din sa mga pamilya natin na talagang walang formal na pagtatrabaho na kahit pa paano para kumita araw-araw ay meron silang maliit na negosyo. So, in terms of siguro yung losses namin, hindi naman ganun kalaki. Pero yung mas naitutulong namin to make our economy more kumbaga mas umiikot siya, mas malaki naman yung gains namin doon. Kasi at least kahit pa paano yung unemployment natin na nababawasan din dahil may kanya-kanya ng livelihood yung mga taga Marikina. At saka na-encourage sila sa ganyang klaseng negosyo kasi at least walang kaakibat na buwis, no, na babayaran. Yes. At at least nagbibigay pa sila ng additional employment. Pero ito pang maganda, Mayor, yung tungkol dito sa mga hindi nakakapagbayad, yung delinquent na mga real property tax, di ba, payment, meron din kayong binigay na amnesty? Yes, until July po yan yung ating amnesty. Lahat ng real property tax na hindi pa nakabayad, yung amnesty sa mga interest nila, hanggang July yan this year, meron po tayo niyan. I see. Tapos, di ba ngayon, yung DSWD, nakausap namin kanina, papatupad na nila yung pagbibigay nitong fuel subsidy. Oo, 5,000 pesos sa mga tricycle driver. Alam ko dyan sa Marikina, marami kayong tricycle drivers dyan. So definitely, may mga payout station na kayo na nakaporma bukas? Oo. Tama po yan, Dani. Ang umpisa po ng ating mga payout for the fuel assistance or cash assistance program ng ating Pangulo is starting tomorrow. Hanggang itong buong week na to, kailangan tapusin namin. We have more or less mga 6,000 na toda pa lang, Dami, mga tricycle drivers natin dito sa Marikina. In place naman lahat, handa na ang Marikina.
we will employ kung paano namin in-employ dati nung panahon ng pandemic, yung pagbibigay natin ng social amelioration program. Very systematic, organized naman tayo pagdating doon, Kadan. Pero wala naman kaya maging problema, let's say, alam ko meron kayong master list, no, kung sino yung magko-qualify. Kasi normally may mga ganyan na naman akusasyon na, nako, malakas kasi kay ganito sa Hindi. TODA. Oho. So mapipili nyo kung sino yung legit na ba talaga nasa listahan na talagang tricycle driver. Oh. Ang totoo ka, Danny, we've been doing that since binabasa amin last week ni Executive Secretary Recto yung guidelines. Inipon na namin yung na-master list namin, and then we had it verified by the TODA officers then. Okay. So kanya-kanyang TODA kasi may opisyalis yan. Sila ang mas nakakilala doon sa mga miyembro nila. Tama. So sabi ko, as much as possible, ano talaga, linisin nila, tignan nilang mabuti at kompletuhin po natin. And then I think may leeway naman ng DSWD. They will set up a help desk sa bawat layout site. Kung sakali mang merong mga kailangan ng assistance, mga aberya or what. yes, pwede outright matutulungan nila. Kasi kanina nabanggit din sa amin ni Asek Dumlao, hindi naman ibig sabihin kung ang isang tricycle ay ginagamit ng dalawang driver, separate yung dalawang driver tatanggap ng tig 5,000 kung talaga sila yung nagda-drive ng tricycle na yun. Yes. Ganon, di ba, Mayor? Tama po, kasi they are considered members of the TODA. Okay. Yes. So 6,000, yung mga jeepney drivers nyo, syempre meron ding 5,000 yan. Kailan naman ibibigay dyan sa Marikina? Opo, yun ang hinihintay pa po natin kasi nagpa-final listing pa po tayo in coordination with LTFRB and DOTR. Binigyan na namin yung listahan namin sa kanila. Kailangan nilang i-verify lang kasi they also have their own listing. So kapag naayos po yun, katulad ng proseso naman dito sa TODA, tsaka sila magbababa sa amin ng final list na. Pero And we're ito, ready naman kung kailan yun. Pero Mayor, ito cash to na ibibigay. Yes. Hindi ito mga subsidy na katulad ng sa sa pagkakarga, babawasan, parang fuel also. Cash to na Cash ibibigay. po siya. Okay. Opo, 5,000 in cash. Okay. Mga ilan ba ang nyo dyan, Mayor? Ilan ba ang mga jeepney na nagruruta dyan sa Marikina? Mga more or less sa bilang namin nasa 2,800 to 3,000. Marami rin pala, So, no? marami din po. Kasi halos lahat meron ditong mga jeepney, may mga station sila. So, may mga terminals. So, lahat ng dumadaan ang ruta dito sa Marikina, we consider them as part of the association ng mga jeepney operators and drivers. Okay, kanina nakausap ko kasi si Mon Abrea, yung isa sa mga leading mga tax advisor ito, no? Kilala siya, no? So bali sinasabi niya dapat ang gobyerno kahit na dito sa mga pamamagitan ng LGUs kasi meron deklarasyon na ng piston na sila ay magtitigil pasada hangga't di napapatupad yung excise tax, VAT at saka yung oil deregulation, buwagin na. So sabi niya dapat nagpo-provide na mga LGUs ng mga free buses o free shuttle para raw tulungan ang ating mananakay just in case lang na lumaki itong tigil pasada. Diyan na sa Marikina, ano ba, may mga hakbang ba kayong ganon, Mayor? Alam mo, Kadani, kami naman ay laging handa. Ang totoo, meron kaming 6 na e-vehicles, mga e-beeps, way back. Inaayos namin ngayon. Kung sakali mang kailangan i-augment yung mga pampasaherong jeepney, kung sakaling magkaroon ng strike, ready naman kami. And actually kanina, during our flag ceremony, share ko na rin. Sige, this is Mayor. also our own effort, from the city. Meron kami nilunsad na padyak papasok. Bike to work. Padyak papasok. Okay. Bike to work Marikina. Wherein we encourage our employees here in City Hall. Ano po? Bike to work. It's a bike to work program. Bike tour. Yes. Na mostly naman kasi ang mga taga Marikina, lalo na yung mga empleyado namin dito, within Marikina lang or malapit na lugar dito or city sa Marikina nakatira. So, most of the time, hindi naman nila kailangan talaga sumakay ng mga pampasaherong jeep o kung ano man po na nangangailangan ng gasolina, pwede silang mag-bike to work. So, sa Marikina, sa City Hall, I encourage all the employees na make use of their bikes
of course, for health reasons, and at the same time, meron kaming incentives and awards para dun sa department na pinakamarami ang nagbabike to work. Ba, okay ah. So bali, you are encouraging them. Pero meron ba tayo sapat na bike lanes dyan? Baka naman Yes. maano sila, mabangga naman sila kung hindi naman susunod doon sa... Alam mo niyo naman dito, Meron road naman, rage. Kadani. Yung road rage, ang dami-daming kasi ngayon eh. O baka mainis pa yung mga motorista. Oh. Oh, very ano naman Oh. in terms of bike lanes, Oh. marami tayo yan sa Marikina since Marikina has been considered one of the bike friendly cities in the country, no. We are continuously ano inaayos namin. Actually, relaunch lang namin siguro 2 weeks ago nung ating 2.6 kilometer bike lane Ba, na layo, dumaan ah. siya sa gilid ng creek. So it's Oh. not really the main thoroughfare. So Oh. yung in terms of safety, very safe ang Okay. ating mga bikers. Nilagyan din natin ng ilaw para kahit gabi nakikita nila yung daan. Okay. Nako, Mayor, maganda yung mga insentibo na binibigay ninyo. At saka yan, sabi nyo ngayon, 100% ng mga tax relief no, dyan sa mga maliliit na karinderya at saka mga sari-sari stores. Pag kayo, lagi kayo nasa meeting ng Metro Manila Mayor's Council, is this something na sana ma-replicate din sa ibang mga mga bayan? Is this medyo inaan ba nito? Pinopromote din ba ni MMC chairman, ni Francis Zamora sa mga iba ring bayan? Yes. Oh, Oo. actually, si Oo. Mayor Francis as our Oo. president, Oo. very active naman siya, and then he is Para really listening tulong, to all our matulungan. views. Oo. Oo, kung ano yung kailangan namin, and at the Ah. same time, gusto nga niya na mas magtulungan yung mga LGUs in terms of knowledge sharing, sa mga programa na tingin namin Oo. makakatulong dun sa aming mga syudad. Oo, kasi yung mga points na ni-raise ko, katulad niyan, yung mga shuttles, to, yung mga, let's say, mga free bus ride na pwedeng gawin ng Yes. bawat mga bayan, malaking tulong to kasi kesa yung mga carpooling, di ba, para makatipid nga sa, yung mga namamasahe, lalo na 4-day work week. Okay naman sa inyo yung 4-day work week, no, dyan sa Marikina. Yes, Oo. opo. We have implemented the 4-day work week Oo. since last week. Oo. And although hindi pa namin masyadong nararamdaman, hindi pa namin nakikita yung Oo. epekto nito sa pagbaba ng aming Oo. energy, no. Oo. We're looking forward na talagang may significant na Hopefully. effects sa aming energy conservation. And actually, noong mabalitaan namin na tataas ang presyo ng gasolina, I have also instructed all our department heads na mag-cut up to 50% of gas consumption on all Ayun. our Mga vehicles. government vehicles, yung mga Yes. city vehicles, no? Oo. Ayun, oo, malaking bagay 'yon. Pero yung mga estudyante, meron kasi mga kritisismo na dapat wag naman lalo na yung mga mahihirap, yung 4-day na classes, kasi yung iba hindi naman marami yung hindi connected properly at saka yung wala naman sila mga yung mga sarili nilang mga laptop or what. So hindi advisable, hindi sila natututo sa mga online o yung ganyan na somehow di ba? Blended learning. Oo. Baka siguro Dani, meron tayo namang iba't ibang alternative delivery modes. Merong hindi naman kailangan online, Oo. meron din naman module-based, Oo. o kaya pwede silang bigyan ng kanilang guro ng Oo. activity na kaya nilang gawin sa bahay. And then pag pumasok sila face-to-face, they can submit such project or activity. So iba't iba Sige. naman yung pwedeng delivery mode, hindi naman Sige. kailangan Oo. online lang lahat. Nako, Mayor, kapos na ko tayo sa oras pero maraming salamat sa mga i-share Maraming ninyo salamat at saka yung mga good points na ni-raise ninyo regarding sa issue ng pagtitipid, lalo na dyan sa Marikina. Salamat po. Thank you so much, Kadani. Okay, yan ho si Mayor Marjorie Maan Teodoro, Marjorie Ann Maan Teodoro ng Marikina City. Tuloy-tuloy na ho tayo.